Hey mga brods, ito ng SMB 3-3 ng standing, puro talo na naman ang SMB at ito gusto nilang ibalik, ito pong super import nila na napagkampiyon, ito pong SMB ng 2019 Commissioner's Cup, Chris McCullough. Yes mga kabrods, alam ko matagal na, ilang beses na natin itong na-report na ito pong si Chris McCullough ibabalik na dito sa SMB dahil ito na nga po kasi puro palit sila ng import, di ba mga kabrods? Pangatlo na nga yung Jobari Narcis, pero ano nangyari? Natalo pa rin sa Hong Kong Eastern. Hindi na sa coach, dahil si Coach Leo Austria natalo pa rin. Pero sa import baka nga dito talaga may problema. Pero anong problema mga brods? 28 points naman ito pong si Jobari Narcis. Siguro nga malakas lang talagang nakakalaban na ngayon ng SMB. At iba na, talagang lumalakas na yung mga kupunan dito sa PBA, pero iba pa rin kapag malakas ito pong kupunan ng SMB dahil alam naman natin at ine-expect natin na sila yung powerhouse team dito sa PBA at malaki ang expectation ng mga fans sa kanila dahil ang ganda ba naman ng lineup at meron din silang super MVP na si Junmar Fajardo. Kaya ito pong mga kabrods, ito pong SMB gusto na nilang ibalik ito pong si Chris McCullough. Kasalukuyan naglalaro ito sa Pelita Jaya dito sa Indonesia na pinaglaruan din dati ni Justin Brownlee at nagkampiyon si JB doon. Well, ito pong si Chris McCullough mga kabrods, bakit nga ba siya gustong ibalik na ng SMB? Sa dami ba namang import na pinapalit ngayon ng SMB, hindi pa rin nila makuha yung momentum na manalo every game mga kabrods. While ito pong si Chris McCullough may napatunayan na 2019 Commissioner's Cup champion sa SMB at ang tinalo lang naman nila doon yung TNT ni Terrence Jones na malakas din mga kabrods na fresh lang sa NBA, pero tinalo lang yan ng isang Chris McCullough na former NBA player din ng Brooklyn Nets and Washington Wizards. So malakas din ito po kasing si McCullough and flexible na import ito. 6'9" mga kabrods at yun nga, alam na niya yung sistema ng Beermen. Hindi na rin ito basta-basta mga kabrods na import ng Beermen dahil alam na rin nila kung paano rin gamitin at i-maximize yung talent nito ni McCullough. Sa lahat kasi ng mga import ng SMB, meron nga silang import na ito katulad ni Torrance Jones mga kabrods, malakas sa ilalim pero hirap naman sa outside shooting. Ito namang si Jobari Narcis, hindi man ganun kalakasan sa ilalim pero malakas sa outside shooting. So hindi talaga sila makakita ng import na parang all around kung maglaro. Well, ito pong si Chris McCullough mga kabrods, magaling ito, outside shooting, mapa ilalim, mapa perimeter, mapa clutch times mga kabrods, kayang-kaya ng isang Chris McCullough. Kaya nga 'di ba gusto nang talaga nilang ibalik ito ngayon habang maaga pa mga bros dahil itong SMB 3-3 na sila, magpapasko na, tapos ito pong SMB hindi pa rin nila makita yung maayos na import nila. So advance Merry Christmas mga kabrods ilang hours na lang Christmas na, so naipasok pa natin yan. Pero balik na tayo dito kay Chris McCullough na alam naman natin na may napatunayan na ito, alam na rin ng mga fans yung laruan ng isang McCullough. Flexible na shooter, parang hindi nga ito 6'9" kung maglaro mga kabrods, biruin yan 6'9" kasi parang point guard ang laruan. Flexible, mabilis, athletic, and shooter pa. So maganda talaga. Syempre nag-NBA na rin ito kaya iba na rin yung confidence level nito. Ang problema nga lang, bigla itong kinuha ng Pelita Jaya mga kabrods sa Indonesia, pero kayang-kaya naman yan ng SMB kunin yan. Maski nga si Chris McCullough, siya na mismo yung gustong maglaro sa Gilas Pilipinas natin, 'di ba? Bilang naturalized import na pwedeng sumunod kay Justin Brownlee. So malay natin mga brods, bigla ang pabalik ng SMB ito pong si McCullough and siya ang maglalaro na after Christmas sa mga games ng SMB. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Dito nga may balita tayo kay Chris Newsome. Hinahunting kasi ito ng Barangay Ginebra San Miguel na doon nga sa kanyang free agent na paparating this year mga kabrods at 2025. Well, ang Barangay Ginebra alam naman natin kailangan nga din talaga nila ng mga shooters and leader mga kabrods. And yun nga sinasabi nila, dapat nga big man ang hinahanap ng Ginebra, hindi yung mga ganitong point guard. Pero ito po kasing si Newsome gusto na maglaro sa Barangay Ginebra San Miguel din mga kabrods, and gusto rin ni Coach Tim Cone ito pong laruan ni Chris Newsome. So talaga nagsasalubong sila ng interest mga kabrods. Tandaan nyo ba dati simulat sa una pa lang na pagpasok ni Coach Tim Cone as a head coach ng Gilas Pilipinas, paborito talaga niya sa pool at hindi nawawala sa lineup talaga ng kanyang 12-man lineup roster ito pong si Chris
Newsome. Yes mga kabrods, alam naman natin si Newsome talaga ang one of the best point guard din dito sa PBA. And matalino, mabait pa, and may respeto talaga mga kabrods sa coach, and malakas pa. So nasa kanya na ang lahat mga kabrods, diba? Sabi nga ni Coach Tim Cone na talagang paborito niya na point guard si Chris Newsome, at siya na rin mismo nagsabi niyan. And itong si Chris Newsome mga kabrods, parang siya na rin nagsabi rin ito mga kabrods na nagiging komportable nga siya maglaro kapag si Coach Tim Cone ang humawak sa Gilas Pilipinas. Sa tagal ba naman na neto po ni Chris Newsome na naglalaro rin sa Gilas Pilipinas, nawakan na ni Coach Yeng Yao, Coach Chot Reyes, pero iba pa rin yung Coach Tim Cone mga kabrods. Kaya ito, nagmi-meet na sila ng gusto. Kaya ito sa Meralco Bulls, gusto itong offeran ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods kung pwede. Pero mga brods, hihintayin na lang ito ng Ginebra kaysa naman maglagas pa sila ng mga star player dito. Alam naman natin, ito pong si Newsome, mataas ang value nito. Kaya ito, hinihintay na nila matapos ito pong 2024 para pagpasok ng 2025, dito na nila liligawan ito pong si Chris Newsome para hindi na sila gumawa ng trade. Dahil kapag free agent yung isang player, pwede mong papirmahin yan mga kabrods. Hindi na yung basta-basta makikipag-trade at maglalagas ka pa ng mga star player mo. So hindi na ganun mga kabrods. Parang nangyari diba kay Jetroy Rosario, parang ganyan lang yan mga kabrods. Wala silang trinade sa roster nila. Well, kung itong si Chris Newsome mapunta naman sa Barangay Ginebra, well, halakas talaga mga kabrods. Biruin yan, Cascari Thompson and Chris Newsome. Ang ganda talaga ng kombinasyon ng backcourt rotation na ni Coach Tim Cone. At isa pa, matangkad-tangkad na point guard ito pong si Newsome mga kabrods. At alam naman natin, ang Ginebra at si Coach Tim Cone, gustong-gusto nila yung mga point guard na matatangkad. Kaya nga diba kinuha nila si Stephen Holt. So malakas na si Newsome and veterano mga kabrods. Kahit nga wala si Newsome, malakas na rin ng Ginebra. Pero kung nandyan pa si Newsome, yung leadership, yung lakas niya sa laro, yung scoring ability niya, yung depensa niya mga kabrods, talagang mas lalakas lalo ang Barangay Ginebra San Miguel neto. Sa ngayon, syempre, panoorin yung mamaya mga brods Christmas Clasico ng Ginebra at Magnolia Hotshots. Pero titignan natin mamaya kung sino ang mananalo. Pero balik tayo kay Chris Newsome na ito na pala yung pinaplano ng Ginebra dati pa, at hinihintay na lang nilang ma-expired yung kontrata ni Chris Newsome this 2025 mga bros. Bali-balita nga, offera na naman na mataas ng Meralco Bulls ito pong si Newsome. Bali-balita nga 2 million pesos kada buwan ang kanilang offer kay Newsome. Pero alam naman natin, si Newsome parang hindi na rin iniinda yung mga mataasang sahod dahil ang gusto na lang niya talaga yung championship, diba? Nung nakaramdam ng kampyonato si Newsome ng isang beses na kampyonato sa Meralco Bulls, ang sarap nga daw talaga sa feeling niyan mga kabrods, kahit sino ba naman, diba? Kaya dito sa Ginebra may chance siya dito. Kaya dito gusto niyang lumipat kay Coach Tim Cone dahil alam naman natin ang Ginebra kada season nakakatungtong sila ng semifinals round. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan, Chris Newsome to Barangay Ginebra San Miguel. So Merry Christmas mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.